Praise God, sikapin natin na tapos tayo ng maaga sapagkat mamaya po after lunch ay tutulak po kami. Kung sino man gustong sumama ay makakarating po sa UP dahil meron pong kawan mamaya doon. At kailangan natin makarating doon dahil punerno na po yung ating kapatid. Kung hindi kayo makarating, masisimulan kayo mga kapatid. So, salamat sa Lord. At ang Diyos ay mabuti mga kapatid. Kahapon talagang hindi kami nakarating. Dahil nasa Alabang lang naman ako. Alabang gilid muna ako kahapon. So, mabuti ang Diyos mga kapatid. So, punta tayo sa ating topic mga kapatid, which is father and son relationship. So, mahalaga po ito mga kapatid para makita natin yung relasyon ng word man at saka ng tinatawag na flesh man. Okay? The Father is the pillars of fire, the God Spirit, or the Spirit of God. God, John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. If we talk about the Father, mga kapatid, he speaks about the pillars of fire or God. If we talk about God, we talk about eternal, because there is no other form of eternal, and that is God. Can you say amen? Amen. God is an object to worship. Yan po ang ibig sabihin ng God. We cannot divide, we cannot add, or we cannot diminish God. Because God is God. Alright? The Father, pag pinag-usapan natin ang Father, ating pinag-uusapan ang Diyos. Amen. So sa madaling salita mga kapatid, praise God, malaki ang kaugnayan, hallelujah, ng Diyos sa buhay natin. So dito, tingnan natin ano ba ang relasyon ng Father and Son. Ito po, meron po akong basahin na statement. Bago natin talakayin yan, sabi po dito, mga kapatid, statement of a prophet, that sabi niya, not for one moment do I bring a message to the people that they may follow me, or join my church, or start some fellowship and organization. I have never done that, and I will not do that now. I have no interest in those things. But I do have an interest in the things of God, the Father, and the people, the Son. Hello? Amen. And if I can accomplish just one thing, I will be satisfied, the prophet said. That one thing is to see established a spiritual relationship between God, the Father, and man, the Son. Because we are the Son of God. Amen. Say amen. Amen. When we took this flesh body, mga kapatid, ang sabi ng John 1:12, but as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God. Can you say amen? Amen. So, yan po ang satisfaction ng isang tunay na lingkod ng Diyos, not forming another organizations, or fellowships, or denominations, or the people will follow Him. But we know, mga kapatid, if I know that God is in that man, I will follow that man. Amen. Amen? Amen. Sabi ko nga, mga kapatid, ang revelation ang magsasabi sa inyo kung sino ang tao ng Diyos. Amen. Alright? Malinaw, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ni Juan, makikilala ninyo ang sa Diyos at sa Antikristo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa inyo.
sabi ni sa Corinto, sabi ni Pablo, the Spirit of God searcheth the man, even the deep things in the man, yung deep things na nasa tao, yung malalalim na mga bagay, ay nalalaman ng Espiritu. And we know that Spirit is God. So, mayroon lang pag mga kapatid, sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang Holy Ghost, sabi niya, sa panahon na siya darating sa inyo, siya ang magtuturo sa inyo sa buong katotohanan. At siya ang magpapaalala sa inyo sa lahat ng aking sinabi. Amen. Can you say Amen? Ano ba ang sinasabi ng Lord? Sino ang pinapahiwatigan ng Panginoon? So we are talking about the relationship between God the Father, the pillars of fire, and the Son. If we talk about the Son, mga kapatid, we are talking about the flesh man. Alright? Can you say Amen? So ito po ang pagkasabi, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kaya ang sabi ni Paul, magkaroon kayo ng kaisipan na kagaya ng kaisipan ni Kristo. Sapagkat kung hindi kayo magkaroon ng kaisipan ni Kristo, hindi ninyo mapag-unawa at maunawaan ang mga bagay na sinasaysay ng banal na kasulatan. Are you with me? Amen. Can you say Amen? So, sa madaling salita, mga kapatid, madali nating maunawaan ang salita ni Kristo kung si Kristo ay nasa atin. Madali natin mapag-unawa ang salita ng Diyos kung ang Diyos nasa atin. Hindi tayo magkakaroon ng sariling interpretasyon sa banal na kasulatan, kundi mismo ang Diyos na nasa iyo ang siyang magsasabi na ito ay totoo. Amen. So, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Alright? Sa madaling salita, ang flesh na ito, mga kapatid, the word man is the Father. Alright? Amen. Pag sinabi kong word man, yung celestial body na nasa iyo, that is the Father. That is the husband. Alright? Kaya nga, yung babae, kailangan magtanong sa kanyang asawa para malaman niya ang buong katotohanan na huwag siyang magsalita sa loob ng iglesia. Sino ba ang iglesia? Ikaw na tinawag. Nasaan ang babae? Nasa loob ng iglesia. Huwag siyang magsalita. Hindi siya pinahihintulutan na magsalita, di magturo sa loob ng iglesia, hindi building, kundi ikaw. Huwag mong hayaan yung human spirit or your carnal mind, yung human spirit o yung flesh man, hallelujah, ang siyang magsalita sa iyo. Dahil sa panahon na siya magsalita, wala siyang ituturing at idudulog na maganda. That's right. The flesh man, the word man is the Father, and the flesh man is the Son. Heaven and earth. Kasi mga kapatid, sabi ko nga, meron pong temporal heaven and temporal earth. Genesis 1:1, in the beginning, God created. If we talk about created, everything that God created has an ending. Meron pong katapusan ang lahat ng mga bagay na nilikha. Amen. Sapagkat ang eternal ay hindi po siya nilikha. Kaya yung Genesis 1:20, Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. At ang sabi ng Matthew chapter 24, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. But there is a heaven eternal. Meron pong eternal heaven na ang Diyos ay nananahan doon. At saan yung heaven na yon? Ang sabi ng Panginoon, nasa inyo. Amen? So that is,
is, mga kapatid, the flesh man is the son. Huwag natin kalimutan, ito ang Son of God. Ito ang Son of Man. Ito ang Son of David. Alright? Hallelujah. So, we get our sonship by putting on the elected earth. Nagkaroon lang ng function ang ministry ng sonship when we took, nung kinuha natin ang piece of earth na ito. Noong nagkaroon ng 16 elements, temporal, terrestrial, body, doon nagpasimula ang ministry ng Son. Right? Meron ba tayong masasagasaan na mga katuruan? Tabi-tabi lang. Sapagkat gusto natin ng katotohanan. Can you say amen? Amen. Praise God. So, kailan daw nagsimula ang ministry ng Son? Sa panahon, ang sabi ng Bible, nung ang Diyos ay nagkatawang tao. Sahin natin ang Bible, mga kapatid. Tingnan mo ang 1 Timothy chapter 3, verse 16. 1 Timothy po. Opo, 3:16. Ano na yung Bible? Sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, ang sabi, at walang pagtatalo, dakilang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinag-iibanan sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangangal sa mga bansa, sinasampalatayan ng sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Nabawasan, yaon. Pero ang sabi po ng English, all, 1 Timothy. Yaon na lang eh. Napunta sa yaon. Nawala yung Diyos eh. Yaong nahayag sa lahat. Hindi na sinasabi na lang na ang Diyos. Sabi dito, and without controversy, sa wala ng pagtatalo-talo, tapusin na natin to. Kasi ang mga Grego, mga Hudyo, mga reliyon sa panahon ni Pablo, sa panahon ni Jesus Christ, hanggang ngayon walang ginawa kundi magdebate kung sino ba talaga ang tama sa kanila. Kaya nga, ang propeta galit sa relihiyon ng tao. Pero meron pong relihiyon ng Diyos. Amen. Kaya po, nagalit sa atin kasi may relihiyon siya. Tama? Kasi may relihiyon siya eh. Relihiyon po ng tao yun. Ano ang relihiyon ng tao? Pentecostal, Baptist, Iglesia ni Cristo. Marami pa. Magbanggit kayo, thousands of religions. Mga kapatid. Kaya pag ang tao merong ganon, hindi talaga magkakasundo-sundo. Kasi, ang tingin sa iba, kulto. Pag hindi kasama. Hello? Pag hindi kasama sa kapisanan, mga kapatid, ang tingin sa inyo, mali. Pero ang relihiyon ng Diyos, ang sabi ng Santiago, mga kapatid, uno, praise God, basahin nyo nga muna bago ko ulit balikan to. Uno, 26-27, Santiago, 1:26-27. Ito yung relihiyon ng Diyos. Sabihin sa inyo, anong relihiyon nyo? Tanungin nyo mga kapatid. 26-27 ng Santiago. Bago mo basahin, mga kapatid, ito tanungin kayo, anong relihiyon nyo? Sagutin nyo muna, anong relihiyon ang tinutukoy mo? Relihiyon ng Diyos o relihiyon ng tao? Kasi pag ang tao nagtanong sa iyo, automatic ang tinatanong na, relihiyon ng tao. Kaya wala tayong pakialam sa relihiyon ng tao. Sabi ng prophet, I have no interest in those things. Wala akong interest sa mga bagay na yan. Ang
iniinteresan ng Diyos, ng propeta, ang relihiyon ng Diyos. Basahin mo, Brad. Sa aklat ng sa aklat ng Santiago, kapitulo 1, versikulo 26, kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay reliyoso, Oh, sige ha, teka lang. Kung ang sino man nag-iisip na siya ay relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, oh, then, siyempre, di ba? Bakit hindi pinipigil ang dila? Tinitingnan nila, ito, mali ang tinuturo nito eh. Kasi hindi ko kasama to eh. Yan po ang ibig sabihin nun. Tuloy mo. kundi dinadaya ang kanyang puso, Oh, ang relihiyong na taong ito ay walang kapuluhan. ano daw? Walang kabuluhan kung ang tingin mo sa kapwa mo ay mali. That's right. Kaya huwag nating tingnan ang ating kapwa na mali siya. That's right. Hayaan nating mamuhay sa salita. Ang Diyos ang nakakakita ng lahat ng mga bagay na yan. 27. Ang dalisay na Ang relihiyon dalisay na relihiyon, at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. walang dungis. Ang dalisay daw na relihiyon at walang dungis sa harapan ng Diyos na ating Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila Ay dinadalaw pala dapat ang mga ulila at mga babaeng bao at mga babaeng bao sa kanilang kapihan sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis at pag-ingatan na walang dungis ang kanyang ang kanyang sarili sa sanlibutan. sa sanlibutan. Amen? Gusto niyo patunayan ko sa panahon ni Pablo, maraming relihiyon? Gawa 17. Gawa 17, magsimula ng 22. Sige. Gawa 17, 22. At sa aklat ng ang mga gawa, kapitulo 17, versikulo 22, at tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang reliyoso. Teka lang. Ano daw ito? Itong mga lalaki ng mga taga-Atenas ay napapansin kong lubha kayong mga relihiyoso. Sapagkat Sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat sa ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Yaong ngang iyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya'y sa inyong ibinabalita ko. alam mo ba mga kapatid, kahit pala relihiyosong tao, minsan hindi nakikilalang lubos ang Diyos. Amen? You can be a religious man, but you cannot become a godly man. Hindi ka maging relihiyoso na hindi matawag na makadiyos. Kaya makadiyos pa yung hatulan mo yung kapwa mo. Hindi, di ba? Amen? Oh. So, sa walang pagtatalo-talo, balikan natin ang unang Timoteo 3:16. Wala nang pagtatalo-talo. Dakila ang kahiwagaan sa pagkadiyos. Great is the mystery of godliness. Napakalaki at napakahiwaga, napakalaki ng hiwaga sa pagkadiyos. Ang Diyos! Saan daw? Nahayag sa laman. Amen? Amen. Sabi ko, kay Brad, meron siyang kausap. Yung naniniwala na ang Diyos ay si Jehovah. Kasi yung capital letter si Jehovah. Yung capital letter God ay si Jehovah. At yung small letter God ay si Jesus Christ.
dito sa versikulong ito? Yung capital letter na God dyan, na nagkatawang tao sino yun? Amen? Can you say amen? Madaling salita. Sa madaling salita. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng Biblia. Nagkatawang tao ang Diyos para saan? Para magampanan niya ang ministry ng sonship. Para magawa niya yung gustong bagay na gusto niyang magawa. At matubos niya ang kasalanan ng tao na kanyang mga pinili. Hindi lahat. I'm sorry for saying that. But kailangan magkaroon siya ng total relationship between God and man. The flesh man is equal with God. Ito ang sabi, the Son has all the components of the Father in a period of time. The Father and Son relationship. Okay? Praise God. Can you say praise the Lord? the Lord. So sa madaling salita mga kapatid, dito nagkakaroon ng meaning ang tunay na relasyon. Nagkaroon ng tunay na kahalagahan ang relasyon ng Diyos at ng tao. Nalaman ng Panginoong Diyos na ganun pala ang umibig. Diba sabi na sa John, my peace I give unto you, that the world cannot do. My love, and greater than love, no man than this, I give unto you. That even my life, sabi niya, kahit man ang aking buhay, ay ialay ko para sa inyo. Ang totoong pastor ay ialay niya ang kanyang sarili para sa mga tupa. Amen? Praise God. Kahit magkapasting-pasting yan, magkagutom-gutom, sige pa rin. Diyan ka tinawag. Diyan ka itinalaga. Kailangan mong gampanan. Amen. John 14 verse 6 and 8. Start ng 6. Sabi niya dito, Jesus saith unto him, I am the way. Maraming magsasabi sila daw ang daan. Pero wala pong ibang nagsabi niyan kundi si Kristo lang. I am the truth. Maraming nagsasabi sila ang totoo. Pero wala pong ibang totoo, si Kristo lang. I am the life. Marami sabi, punta kayo sa amin, may buhay dito. Wala pong ibang nagsasabi kundi si Kristo lang. No man cometh unto the Father but by me. Hindi ka pwedeng pumunta sa Ama kung hindi ka dadaan sa anak. Hindi ka makakabalik sa langit kung hindi ka dadaan sa lupa. Nakuha niyo ang punto? Oh. If ye had known me, alam mo, dito natin makikita yung relationship ng Father and Son. If ye have known me, pakibasa sa mga kapatid sa 7. Sa aklat ng Juan Kapitulo 14, versikulo 14. 14 pa dyan. Ayusin mo pagbasa. Ayusin mo, ha? Oo, may Galit sa matatanda. 14. sabi ko, kung ako'y nakikilala ninyo, Kung ako'y nakikilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. minsan ay kilala ninyo rin ang aking Ama. Buhat ngayon siya'y inyong nakikilala. Buhat ngayon, okay? Siya inyo na siyang nakilala. At siya'y inyong nakita. Okay. Buhat ngayon, kung ang Diyos hanapin ninyo, siya'y inyo nang nakilala. At siya'y inyo nang nakita. Kung ang Diyos nasa iyo, mga kapatid, buhat ngayon. Kung si Kristo ay nasa iyo, buhat ngayon. Siya'y inyo nang nakita at siya'y inyo nang nakikilala. Sapagkat kung hindi si Kristo at kung si Kristo wala sa inyo, kailanman hindi ninyo makikilala ang Diyos at hindi ninyo makikita ang Diyos. If ye have known me, ye have known the Father in me. Amen? Now, ito ngayon ang taong mapag-usisa at ususero. May tanong ka agad. Anong sinasabi mo?
Nakita na namin ng Ama. Ano ba itsura niya? Nakita na namin siya, nakilala na namin siya. Ano itsura niya? Ito ang tanong kaagad ng isang disipulo ng Panginoon na nag-iisip na ang Father ay wala sa anak at ang anak ay wala sa Father, mga kapatid. Pakibasa. Huwag niyo nang ito. Ayan, 8. Sa 8 ang sabi, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Alam niyo, membro yan ng Baitarian. Amen. Si Felipe. Alam niyo, membro ng Saduceans, si Tomas. Hindi naniniwalang may resurrection. Di ba sabi na, hanggat hindi ko mapasok ang daliri ko sa butas ng kamay at tagiliran ng aking guro, hindi ako maniniwala na siya nabuhay ng magulit. Ito na naman yung isa, membro ng Baitarian Church. I'm sorry for saying that. Bakit? Sabi niya, simple. Show us. Kasi nagsabi ang Panginoon, kung ako inyong nakikilala, nakikilala ninyo ang Ama. Kung ako inyong nakita, buhat ngayon, siya inyo nang nakita. Ngayon, ito siya. Doktrinado kasi, mga kapatid. Show us the Father, and it's sufficient for us. Mahirap ba, Lord, na pwede mo namang ipakita muna sa amin ngayon din ang Ama, at okay na. Sapat na. Hindi na ako mag-iisip kung ano-ano. Nakuha niyo, mga kapatid? Amen. Kasi si Felipe, alam natin, mga kapatid, ang taong ito ay doktrinado sa kanyang panahon. Kaya nga, hindi masama na ang sabi ng propeta, unlearn what you have learned. Sapagkat yung lahat ng natutunan mo, kapag hindi mo inalis dyan sa isipan mo, yun ang babangga sa mensahe na naririnig mo. Can you say, praise the Lord? Praise the Lord. Kaya nga ako, mga kapatid, nalis ko lahat yun. Kasi sa dami ba namang nalalaman ko? Pag may tanong sa inyo, yun, sabi nga kay Sister Terry, yung pastor ba ninyo nag-aral? Anong gusto mo diploma? Papuntahin mo nga dito, bigay ko sa kanya yung diploma ko. Tsaka yung mga picture ko, nagkaroon ako ng mga toga at saka yung diplomang pagtanggap. Pero walang halaga yun. Tingnan mo si Pedro, saan siya nag-graduate? Anong schools of theology nag-graduate si Pedro? Sa schools of fishermen. Can you say praise the Lord? Amen. Hindi po kasi ang mundo, mga kapatid, alam nyo, marami akong nakausap eh. Yabang, yabang lang kasi. Pero mo, sasagutin ako ng isang tao, anong theology ka nag-graduate? Sabi sa akin, sabi ko, anong gusto mo? Masteral? Diploma? Pwede tayo mag-usap dyan. Kasi nga, sabi ni Pablo, sa mayabang, mayabang. Sabi na, sa malakas, malakas ako. Sa mahina, mahina ako. Sa hudyo, hudyo ako. Sa hintil, hintil din ako. Can you say amen? O pag-usapan natin theology. Sige, usap tayo. Magkakasundo tayo? Hindi tayo magkakasundo. Iba rin ang aral mo eh. Amen? Pero pagdating sa tunay na salita ng Diyos, pag nagpagusto ka sa akin, magkakasundo tayo dalawa. Alright? Pero pagdating sa Panginoon, tingnan ninyo ang kamangmangan ng Diyos. Sabi ni Pablo sa Aklat ng Korinto, pinili ng Diyos ang mahihina sa mundong ito para hiyain niya ang mga malalakas. Are you with me? At pinipili ng Diyos ang maliliit at mangmang sa mundong ito upang hiyain yung malalaki at matatalino sa mundong ito. Kaya sumigaw ang Panginoon, Father, thank you. Salamat na hindi mo ipinahayag ang mga bagay na ito sa mga pangtas at matatalino ng mundong ito, ngunit ipinahayag mo ito sa maliliit. Salamat. I am one of them. Can you say amen? Oh, simple lang. Ito ang sabi ni Felipe, show us. Sino gusto makakita sa Ama? Sino gusto makakita sa Ama? At sapat na sa Kanya?
Ha? Kita ko lang. Nakita, sabi Stephen, nakita ko na, nakilala ko na. Mga kapatid, ito ang kasunod, 14:9. Alam mo, maraming nagbabasa niyan, pero alam mo, meron akong nakausap niyan. Tinuliksa kaya yan, parang pinaluktot, binago nila. Habang binabasa, yung utak umaandar kung paano niya baliin. Kasi ito ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Huwag ninyong i-separate ang Diyos sa buhay nyo. Huwag ninyong i-separate ang Father sa Son sapagkat sila ay magkasama. I and my Father, Father in me, and I in Him. Katulad sa iyo ngayon. Huwag ninyong i-separate ang Diyos. Ang dami yung nangangaral. Sinisiparate ang Diyos. Ay, kaya nga yun. Kasi ayaw nilang kaharian na sa iyo. Kaya minsan kasama ko siya. Ayaw nilang kasama ang Diyos. Pero amat, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Diba? Di ako awit na ng mundo. Mababalisa, kasama natin ang Diyos. Luban, man ako sa ilog, di ako malulunod. Diba? Pero pagtanong, nasaan ang Diyos? Karating po. Akala ko ba, kasama natin ang Diyos. Sayaw pa kayo ng sayaw. Pag tinanong mo, nasaan ang Diyos? Parating pa lang po. Ano ba talaga, kuya? Malapit na raw ang end time. Malapit na ang end time. Kasi ang iniisip nila yung end time, panahon at araw. Cannot be. Amen? Salamat, binigyan ka ng kahipahayagan ng ganyan. Salamat sa propeta nagbigay sa atin ng information sa bagay na ito. Dahil kung walang propeta, hanggang ngayon, mag-aantay tayo. Hanggang puputi ang buhok mo, kukulubot ang mukha mo, hihina ang katawan mo. Napansin niyo ba umitim ang buhok? Hina lang yan. Parang mukha tayo kunting bata. Kasi wala na eh. Alam niyo yung sinyalis ni kamatayan at saka nung isang tao, nag-usap sila. Sabi niya, okay, sabi ni kamatayan, pagbalik ko para kukunin kita, bigyan kita ng 3 tanda na malaman mong darating na ako para kukunin kita. O sige, pirmahan sila. Ngayon, umalis si kamatayan. Lumipas ang napakaraming panahon. Ang tao ito naging busy. Trabaho, negosyo, yung mga payaman, pera, lahat. Biglang dumating si kamatayan sa araw na yun. Oh! Ba't ka nandito? Sabi niya, di ba? Ito na yung pagbalik ko. Ay, naku, ang usapan natin, nandito sa agreement natin, magpapadala ka ng tandang 3. Pero hindi ka nagpadala, bigla kang dumating. Breach of contract yung ginagawa mo. Breach of contract? Sabi niya, anong breach of contract? Nakapirma po ako sa kontrata. Tama po ang kontrata. Ito yung araw ng dating. Anong tanda na sinasabi mo? Okay, ito ang salamin. Tumingin ka. Anong nakikita mo sa buhok? Buhok mo. Sabi niya, may puti na. Sabi niya, ano ba kulay natin yan? Itim. Yan ang unang tandang binigay ko sa'yo. Pinansin mo, hindi? Hindi ko napansin eh. Pangalawa, tumingin ka ulit sa salamin. Yung dating kutis mo, kutis porcelana, na napakaganda. Kutis bata. Ngayon, ang tingin mo. Sabi niya, may kunting kulubot na. Ayan yung pangalawang tanda. Pangatlo. Sabi niya, ano naman yung pangatlo? Huwag kang magkamali. Sabi ng tao. Sabi, hindi ako magkamali. Sumasakit ang mga kasukasuhan mo, di ba? Yung balakang mo, hindi ka na pwedeng tumahin na matagal. Di ba? Sabi niya, oo nga eh. Yan yung pangatlong tanda, pinansin mo ba? Hindi. Mawali ka na. Sama ka sa akin. Hindi siya, amen. Ang mundong ito ay tuturuan ka magbisi, magantay, magbisi, magantay, magbisi, magantay. Yan po ang paraan ni Satanas. Can you say amen? Para mawala ang atensyon mo sa Panginoon, para hindi ka mag-enjoy na kasama ang Panginoon. Tandaan ninyo yan. Kapag may tao sa inyo nagsasabi ang Panginoong Kristo ay parating, please, mga kapatid, paraan po yan para
Tingnan ninyo, ang dami hong backslider na mga Kristiyano. Saksi ako dyan. Bakit? Simula nung pagkabata ko, katulad ako ng mga bata na yan na tinuturuan. Naisip ko yan mga kapatid, pag tinuruan sa Bible Sunday, kahit magdala lang tayo ng lollipop, candy, pag-memorize, sino maraming may versikulo? Ako napakahaba ng versikulo ko mga kapatid. Candy every Sunday. Ang dami kong candy pagkatapos ng kaya bigyan natin sila ng candy para matuto silang mag-memorize. Amen? Amen. Sinong sasagot? Makinig kayo. Kinig kami. Kasi ang sasagot, bawat sagot may candy. O yan ang gawin mo dyan. Masipag mag-aral yan. Are you with me? Can you say amen? So yan yung bagay na gusto nating makita mga kapatid. Yan po, dahil nung ako'y maliit, hanggang lumaki, at binata, hanggang ngayon mga kapatid, my Lord, saksi ako sa napakaraming Kristiyano na wala sa paglilingkod. Bakit? Yung huli kong nakausap mga kapatid na elder mismo ng church namin, maliit pa lang ako, nakita ko kung gaano siya kasipag sa church ng tatay ko. Nung lumaki na ako, nakita ko siya. Mga kapatid, ang hawak, bote na may tuba. Ano yung tuba? Yung nyok na, sabi ko, Brad, ano nang nangyari sa'yo? Nung maliit ako, napakasipag mo, napakaano mo sa Panginoon. Sabi niya, alam mo, bata ka pa. Sabi sa akin, pauwi na ako. Papunta ka pa lang. Sabi ko, ganun ba? Ganun ba ang paglilingkod sa Panginoon? Hindi siya nakainit. Sabi niya, para pag ang tagal pang bumalik ang Lord. Alam niyo, nasaktan ako sa narinig ko. At ano ang sabi ko? Kasi sa akala mo, darating pa lang siya. Pero kung alam mo na matagal siyang dumating na sa buhay mo at hindi niya kailanman iniwan ka, right? At inisip mo na hindi ka niya kailanman iniwan, hindi ka magkakaganyan. Pero dahil sa isip mo na nainip ka, kaaantay sa Panginoon, dati faithful ka, maagang-maaga na sa church na, grabe kong mag-fasting, grabe kong manalangin, lumuhot, umiyak, grabe mga kapatid. Pero ano na ang nangyayari sa iyo ngayon, sabi ko sa kasya. Hindi po yan kasabihan, kapatid, sabi ko sa kanya. Hindi porti bata ako. Ang sabi ng Bible, may nauuna ngayon na nahuhuli. Pero may nahuhuli man na nauuna ngayon. Ang maganda, ang laging tinitingnan ng Panginoon, ang presente mong paglilingkod sa Kanya, ang tunay na relasyon mo sa Kanya. Kaya pag inalis mo ang Diyos, ano ang magandang relasyon mo sa Panginoon? Wala. Biro mo, parating pa lang. Ano ang tamang relasyon niya? Kung ang husband and wife magkahiwalay, meron bang tamang relasyon? Di ba po? Ako, experience natin yung mga kapatid. Halimbawa, asawa ko pupunta ng abroad. Kaya hindi ko yan pinayagang pumunta ng Amerika eh. Sabi ng atin, makapasa ka lang sa board. By force, kukunin kita. Bakit? Yung asawa mo, dito na lang magpastor. Meron namang church dito. May mga Filipino community. Dito na yan magpastor. Sabi ko, there are so many things that we consider kapag naglipat tayo ng lugar. And I want to follow what is the will of God. Manami sila. Ang daming prayer requests na makapasa sa blood. Kaya ako nag-iisyang nanalangin, Lord, huwag na huwag mong papasahin ng asawa ko. Ayaw kong mahiwalay siya sa ministry. Kaya pag pinalis mo yan, yayaman nga ako. Pero di ko alam kung ano ang mangyayari. It's either siya ang mahulog o ako. Siya ang magkasala o ako. Hindi siya amen. That is a separation. Kaya walang, marami akong alam eh. I don't know kung marami rin kayong alam na meron kasi akong kasamang pastor na official siya dati na pumunta sila ng Amerika. Ang gagawin nila doon, magtrabaho, pagka naipon na, babalik sa Pilipinas para magpatayo ng malaking church. Kasi ganoon ang kanilang isipan sa mundo eh. Mayroong church, aircon, maganda ang church, malaki, maraming membro. Amen. Ang nakakalungkot
malungkot, pagdating nila sa Amerika, naghiwalay ang mag-asawa. Ngayon, meron sila isang anak na babae. Yung isa, yung lalaki, ng asawa ng Amerikana. Yung babae, ng asawa ng Amerikano. Ibig sabihin, hiwalay sila ngayon. Yung kanilang anak na babae, alam mo ang ginawa? Nagpatato po yun sa Amerika na ang ulo ng ahas nandito. At yung pinakabuntok ng ahas, mga yung katawan, tato yun ha, umiikot sa katawan niya. Tapos yung pinakabuntok nandito. Dating umaawit si church. Dating napaka-dedicated sa Panginoon. Pero ano ang nangyari? Yan ang gustong gawin ng mundong ito para mabulag tayo mga kapatid at sasabihin, antayin niyo lang ang Panginoon, darating siya. At anong sasabihin mo sa Kanya? Kailan ba talaga naiinip na yung iba sa kaantay, matanda na, hanggang ngayon nag-aantay pa rin? Huwag kayong mag-alala, malapit na. Kailan ba yung sinasabi mong malapit? Sasabihin sa'yo, nakita mo ba yung mga tanda na yan? Malapit na. Pwede ba? Dahil alam mo namang malapit na. Sabihin mo sa akin ang petsa para lulubag yung loob ko. Sasabihin, hindi ko alam eh. Paano mo nasasabi malapit na? Hindi mo naman pala alam sa pumunta kita dyan. Hello? Amen. Kung meron lang sana tayong kaisipan na ganun, di ba may taong makulit? Yung asawa ko pag namili yan, tawad talaga, tawad dito. Tawad niya, kalahati kagad. Magkano po ito? 300. 150 na lang. Hindi siya amin? Oh, grabe naman ako kayo tumawad, kalahati naman kaagad. Praise the Lord. Kasi gustong makarami. Pero sa Panginoon, hindi tayo tumatawad. Doon sa mga pastor na nagtuturo, hindi yung tumatawad ang tao. Darating ang Panginoon. Kailan? Malapit na. Kailan? Kulitin niyo. Sinasabi mo malapit na eh. Kailan? Hindi, meron yung tanda. O kailan nga? Nangyari na matanda. Bukas na ba? Kailan? Hindi namin alam. Yan nga eh. Yan nga po yung sinasabi ko eh. Aray ko, nahulog tuloy. Can you say praise the Lord? The Lord. So, tayo mga kapatid, it's a relationship between God that is in me. Amen. Son. My first man is the Son. The pillars of man is the Father. Kaya mga, Jesus said, have I been so long time with you, and yet thou hast not known me? Feel it. Sabi ni Jesus Christ, simple lang. Ang tagal ko nang kasama kayo. 3.5 years na kitang kasama, Felipe. Hanggang ngayon, di mo ako kilala. Sabi ni John Cena, 10 taon? Oh, hindi pa rin kilala. Hanggang ngayon, hinahanap si Kristo. Pag sinabi mo, si Kristo nandito, hindi ka iniwan. Sabihin, nasaan siya? Tumingin ka sa sarili mo. Kung alam mong si Kristo na sa'yo, makikita mo siya. Pero pag wala si Kristo sa'yo, tumingin ka sa akin. Makikita mo siya. Di mo nakikita? Hindi. Ikaw yung nakikita ko. Nakakarnal ka. Di mo siya nakikita. He that hath sent me, linaw, di ba? Ang sino mang nakakita sa akin, nakikita. Meron akong nakausap nito, binaliktad niya eh. Parang gusto niyang baliin yung sinasabing statement na ito. Sabi ko, kailanman hindi mo mababali yan. Mabali na yung leeg mo, mabali na yung kamay mo, sa kapapakli ng Bible mo, mababali na yung daliri mo. Hindi mo mababali ang statement ni Jesus Christ na ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama, at ang sino mang nakakilala sa akin ay nakakilala sa Ama. Paano mo sasabihin sa akin, ipakita sa iyo ang Ama? Hindi ka ba naniniwala? Hello? Amen. We speak about relationship, new birth, new creation. That I
po. Amen. Amen. The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me. Believe me that I am in the Father, and the Father in me. Or else, believe me for the very words' sake. Ito. Anong tinutukoy ng Lord na I? Ito. Turuan niyo yung sarili niyo. I, And my Father, my Father, hallelujah, are one. the one. Huh? Huh? Kulto talaga yung sinasamahan mo. Kulto talaga yan. Pero kung ikaw at ang Diyos isa, gawin mo nga itong tinapay ang bato kung Diyos ka, anong sasagot mo? Satanas, pantanan mo ako. Lumagay ka sa likod ko. Nasusulat. Oh, di ba? Can you say amen? Amen. Oh, ngayon, alam nyo na bago sumagot. Then the Jews took up stones against to stone him. Sabi niya, anong problema nun? Ako at ang may isa, kuha ng bato ang mga tao. Ngayon, hindi na bato salita na. Kulto yan. Kulto yung sinamahan ko. Umalis ka dyan. Iba na yan, Sister Terry. Sister Terry, iba na yan. Mag-ingat kayo. Ibang-iba na talaga. Tama? Amen. Can you say amen? Oh, see? Yan po ang dapat isipin. God bless you po. Yan po ang dapat natin isipin. Iba na yan. Sabihin mo, iba talaga. Alright? And the Jews took up stones against to stone him. And Jesus answered them, Many good works have I showed you from my Father. For which of those works do ye stone me? Anong lahat ng mga mabuting bagay ang ginawa ko? Then anong bagay na ginawa ko na bakit niyo ako patuhin? The Jews answered saying, ito ang mga sinasabi ng Diyos, For a good work we stone thee not. Sa mabubuting bagay ay hindi ka namin babatuhin, but for blasphemy. Ano ang blasphemy doon? And because that thou, being a man, makest thyself God. Kaya pag sinabi mo palang ako at ang Ama, sinasabi mo pala sa sarili mong Diyos ka? Tama naman yun. Bakit? Ako, aking laman, at ang Ama at ang Diyos ay isa. Bakit ako naging Diyos? Sapagkat ang Diyos, what is daw si sister? At ang Diyos ay nasa akin. Sabi ng isang pastor, kasi doon sa nabanggit ni sister, sabi niya, sa Bible, may sinasabi one. Pero, ang ginawa ng tao, dinugtungan ng less, anong nangyari? One. Sa Bible, mayroong three. Pero ang ginawa ng tao, dinugtungan ng unity. Yan ang tawag? Trinity. Tama po? Oh. Huwag na nating dugtungan. Pag sinabi ng Bible yun, yun. Amen? So dito mga kapatid, dito natin makita, makest thyself God. Kaya pala, pag sinabi mo, ang Diyos at ako, isa, sinasabi mo sa sarili mo, Diyos ka. Tama? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay anak ng Diyos, ulitin na natin ang tanong. Tanungin mo sila. Naniniwala ka bang anak ng Diyos? Oo naman. Diyos ka. Ay, hindi ako Diyos, tao ako. Akala ko ba anak ka ng Diyos? Can you say amen? Simple lang ang tanong mga kapatid na dapat natin makita. Then, 34. Jesus answered them, Is it not written in your law? I said, ye are gods. If he called them gods, unto whom the word God came, and the scripture cannot be broken. Kapag sinasabi ko, hindi ba ninyo, sabi ng Panginoon, hindi nabasa sa inyong kautusan na sinasabi ko na kayo ay mga Diyos? Na ang sinumang dinadatnan ng salita ng Diyos ay Diyos at hindi po pwedeng wasakin ang buong kasulatan? Oh my God.
saying of him whom the Father hath sanctified and sent into the world, thou blasphemest because said, I am the Son of God. Ako ba ay blasphemy? Kapag sinabi ko, ako ay anak ng Diyos? Blasphemy ba yun? Si Pablo pala, blasphemy nung sinabi nga, ye are the sons of God. Blasphemy pala, pag sinabi ko, I am the sons of God. Oh. 37, if I do not the works of my Father, believe me not. Kapag hindi ko ginawa ang gawa ng akin, but if I do ye believe? Not me, believe the works, that ye may know and believe that the Father is in me, and I in him. That is a relationship of Father and Son. New birth, new creation. Alam niyo kung bakit? Hindi po pwedeng ma-new creation ng tao. Mag-new creation ng tao kapag walang Diyos. Amen. Amen? So, madaling salita, mga kapatid, simply, if we talk about total relationship between God and man, it's about new creation. Amen. Paano ka man-new creation kung wala ang Diyos? Sino ba ang nagbibigay ng new creation sa'yo? Yes. Ang Diyos, di ba? Hindi naman yung reliyon eh. Hindi, dito kayo. Dito, magbabago ka. Di ba? Maraming offer ganyan, parang mga yung pahulugan. O, may offer po kami. 50% down payment. 25% down payment. Meron pa nga dyan, nakita ko eh. 0%. No down payment. Kuha ka agad ang items. O dito kayo. Diba, meron maraming offer ganyan. Kahit sa Amerika, makikita mo kahit sabi ng isang kapatid sa ibang bansa, isang lugar sila roon, iba-iba ang church, may kanya-kanyang offer. Iba-iba ang offer. Dito, mas marami kami, masaya. Ha? Pag marami daw, masaya. Sasabihin sa inyo, kunti lang kayo. Kunti lang kayo. Hindi masaya dyan, kunti. Hindi ka, sama ka sa UP para makita mo marami pala kami. Sama mo sa UP, sama mo sa fellowship natin. Makikita mo marami palang believers. Pero alam nyo, pag maramihan, pag sobrang dami, may alam ako dyan. Malawak ang daan, tungo sa kapahamakan. Marami ang dumadaan mo. Masikip at makitid ang daan tungo sa buhay. Kukunti lang ang nakasusunod. Amen. Yung mga taga-bansa, hindi na nakakalusot. Doon na lang kami sa UP. E paano kung hindi ako pupunta mamaya doon? Diba? Bigla ako nag-isip, hindi ako pupunta doon. Anong gagawin ko doon? Pakitab ng upuan? Ano naman gagawin doon eh? Pamparami lang. Pamparami lang ako doon. Ba, tiyak ako, hindi nakalusot dito eh. Kasi alam nila may UP. Iba ang dito, mga kapatid. Doon, mga kapatid, sinasabi ko nga, pag sa gano'n, ito, may mga bago tayong may mga kasama tayo. Pag sabi ko, sila Sister Terry, mga nanay natin, sabi ko, huwag muna silang sumama doon. Kung ako lang tatanungin. Kasi, mga kapatid, magugulat kayo sa ibang pastor doon. Hindi ko hawak ang mga dila nun. Meron kami sinama doon sa Pasig, di ba? Pero wala pang kaalaman na. Mabuti kayo, natuturuan mo na sa tungkol kay Satanas. Eh doon, may sumigaw. Asawa natin si Satanas! Gulat yung mga, anong grupo to? Anong grupo to? Diyos ko! Sabi nung, Jesus, ginawa, sabi nung, hindi mo, sigawan ko ba naman, asawa natin si Satanas? Satanista. Ayaw na yung narinig yung satanista. Hindi na bumalik. Tisod na tisod. Sabi ko, pambira naman itong mga to. Hindi man lang
pumreno ng konti. Alam mo yung dami-daming bago, sinabihan ko na kayo mga pastor, ingat kayo ha, ang dami hong bago. Preach with your wisdom, not your heart and intellect. Gumana, sumigaw pa eh. Yung mga bisita namin, Panginoon, ano ba namang grupo to? Pero iba nagpalakpakan. Yung mga alam na, praise God. Amen. Kasi naintindihan nila. Eh, paano yung hindi nakaintindi? Nagulat. Imbis na mabuhay, pinatay, pinugutan ng ulo mga Nasaan ngayon ang relationship? Pinutol mo. Malay mo, meron palang video. Pero, I don't know mga kapatid. Sabi ko nga, kung ako tatanungin, pero handa na itong mga kapatid natin. Kasi araw-araw ba naman kami nag-uusap, araw-araw kami nagtuturo. Alam na nila. Kung kami may mabitawag pa eh. Na, sabi ko, by next, alam mo, darating tayo dyan. Iniingatan ko lang siya, I want to share the message of the Lord with wisdom, with understanding. Ngayon, katulad nito, naunawaan natin ngayon, yung dati nating alam, hiwalay yung anak sama, yung pala hindi. Hello? Amen. Ang ating alam, hiwalay pala ang Diyos sa atin, ngayon hindi. Amen. Kailanman hindi niya hiniwalayan tayo, hindi niya tayo iniwan. At hindi yun ang gusto ng Diyos na iwan ka. At hiwalayan ka. Sigawan mo na, si Satanas sa ating asawa. Dati yung mga asawa, Yes. medyo matinis ka. Amen. Praise God. Diba? So, naintindihan mo. Eh kung hindi mo naintindihan yan, katulad yan, dadaling ko kayo roon, hindi ko kayo naturuan, biglang babanatan yun. Bang! Oh my God. Praise the Lord. But, thank you, Lord. God give me a heart of a pastor. That I want to teach the Word of God in wisdom. Pag nandiyan si Lord, hindi siya nagdidesisyon. Amen. That's right. Amen. Sasalita. Pupunta ako doon. Siya. Ang Diyos, siya ang magsasalita. Sabi ko nga kanina bago ko mag-start, the revelation himself ang magsasabi sa inyo kung ano ito. Ang kapahayagan mismo ang magsasabi sa inyo kung sino ang propeta ng Diyos. Hindi ako. Siya magre-recognize kung ang Diyos na sa iyo. Siya mismo ang magsasabi, wala pong nag-introduce sa akin kung sino ang propeta. Tandaan ninyo yan. Ang nag-introduce sa akin mismo ang Espiritu na nasa akin. Di madaling araw mismo ang Lord nagsabi sa akin, ito ang aking lingkod, ito ang mensahe na walang halong libadura. No. Tatanggihan mo ba ang sinasabi ng Panginoon? No. I will not. Tama? Purihin ng Diyos. Kasi yung sunod na ito, blanco na. Amen. Purihin ng Panginoon. Sinadya ko na gawin yung isa. Kasi itong topic na relationship, ngayon, nagkaroon ka na ng isang matibay na relasyon sa Diyos. Tama? Ngayon, hindi na nila pwedeng ihiwalay ang Diyos sa iyo. Alam niyo bakit? Meron ka ng isang matibay na relasyon sa Kanya. Yung the cord cannot be broken. Yung cord na nagtali sa inyo, na hindi pwedeng maputol. Diba? Alam mo, Ephesians chapter 5, last verse na mabasahin natin. And I see it na sa bando na no. Ephesians, kapitulo 5. Versikulo